Hello mga kayamis! Nagluto po pala ako ng pansit Mickey Gisado. Dried Mickey Gisado po ang ginamit ko, and thank you kay Ate Ninya at kay Kuya Jeffrey sa pasalubong na dried Mickey from Abra. Kung di nyo pa po na-try ang ganitong version ng pansit Mickey Gisado, samahan nyo ako at sabay-sabay po tayong mabusog. So meron po pala ako dito na itabi na belly ng baboy. Hihiwain ko lang po ito sa dalawa o sa gitna. Pagkatapos ay hiwa-hiwain ko ito ng maliliit. Ganitong size, okay na po. So ito po lahat yung nahiwa ko. Pagkatapos ito ay tatabi ko lang po muna at ako ay magpapainit po ng kawali. Once mainit na po yung kawali, inulunod ko na po itong nahiwa nating baboy. Gisa-gisahin ko lang siya, takpan at palabasin yung sarili niyang mantika. Pag ganito na po yung kulay, ibig sabihin goods na yan, itabi na lang po natin at para maigisa na natin ang ating mga panakot. Una ko pong ginisa ang sibuyas, pagkatapos ay sinunod ko na din ang bawang. Pagkatapos naman ito ay isunod ko na din yung ating bell pepper. Pero actually, atsal po pala ang ginamit ko, hindi bell pepper. Mahal po kasi ang bell pepper, kaya atsal na lang kasi mas nakakamura po tayo. Naglagay na din po ako ng paminta. Dinamihan ko kasi mahilig ako sa paminta. Like I always said sa mga vlogs ko. And naglagay din po ako ng asin para may timpla. Ginisa-gisa ko lang siya. Pagkatapos ay tinakpan ko na din to para panuutin lang po yung ating tinimpla. Pagkatapos po ng ilang minuto ay ginisa-gisa ko lang at naglagay na din po ako ng tubig. Naglagay din po ako ng Knorr cubes pero yung gamit ko po ay beef cube. Wala po kasing pork cube dito. Hinalo-halo ko lang, tinakpan ko lang ulit at pinakuluan hanggang sa lumambot yung baboy. Eto na, lumambot na po yung ating baboy. Naglagay po ako ng annatto powder at tinunaw ko ito sa tubig. Ayan po. Pagkatapos ay hinalo ko na din dito sa ating sabaw. Tatakpan ko lang to at pakuluin hanggang sa maluto ng maluto yung mga nilagay nating pampalasa at yung annatto powder. Ayan, kumulo na po siya ng bonggang-bongga. Hahaluin ko lang ng haluin. At dahil malambot na nga po yung ating karne, ay ilalagay ko na po itong ating carrots. Ayan, unahin ko paglagay itong ating carrots pero hindi po matagal. Pagkalagay po niyan ay isasabay ko na din po itong ating dried Mickey. Ayan po oh. So kung napapansin nyo, matigas po siya dahil dried po siya or dry. Hindi po tulad ng yellow na mamasa-masa. Hahalo-haluin ko na lang po ito hanggang sa pantay-pantay pong mailunod ang ating dried Mickey dito sa kanyang sabaw. So, ayan po, oh, halo-halo lang. At pag ganito na yung texture na yung hindi pa masyadong luto, ilunod na din po natin itong ating Chinese pechay. Ayan po. Para po, sabay-sabay lang po ang pagkaluto nila at hindi po siya malata. Ano ba yung Tagalog ng lata? At ayan na nga po, tinakpan ko na siya para maluto talaga yung ating gulay at yung ating Mickey. So once maluto na po siya, ay halo-haluin lang po natin para mag-evenly combine lahat ng mga ingredients or panglasa na inilagay natin dito. And to finish this up, naglagay po ako ng paborito kong paminta. Ayan, so at naglagay na din po ako ng asin para ma-finalize na din yung ating timpla. But it's up to you mga kayamis kung ano yung desired taste na gusto nyo. Ako po personally, mahilig po ako sa medyo maalat-alat. Kaya yan, naglalagay pa po ako ng asin at paminta talaga. So ayan na po, ready na po ito ang ating pansit Mickey Gisado. Tara na po, iserve na po natin para atin na pong matikman. Nakakatakam. Ayan po mga kayamis, tikman na po natin itong aking pansit Mickey. Thank you Kuya Jeffrey and Ate Ninya for this dried Mickey. Ayan, naluto ko na din. So ayan, hindi po siya tinipid. First bite. Napakasarap po. Ang lambot ng Mickey. Tama-tama lang yung pagkaluto. Ang lambot din po ng karning baboy. Ang sarap pag may gulay, no?
Hindi talaga tinipid. Hindi talaga tinipid. So, ayan po mga kayami. Sana nagustuhan niyo po itong luto ko today. And sana matry niyo din po sa inyong mga tahanan. Ito na naman po si Yuri na laging nagawa ng kasabihang laging kumain ng tama lang para yummy like Yuri. Shh.